Okay, so last week parang ang nag-share the first 2 weeks, so first si Pastor Ayan, and then the second week is si Sister Mako. So last week, ang diniscuss ni Sister Mako is think like a child. So ano po ba yung natutunan natin? Think like a child. Very simple lang. Pag sinabi sa bata, wag. Walang anumang justification. He will just receive it like a child. So kung ano pang sinabi na Panginoon, kung anong sinabi niyang word, paniwalaan natin yun wholeheartedly, without any question, without any doubt. Amen. So that's the takeaway. So today, thoughts of peace, napakaganda. At sobrang dami nating references o i-declare na word of God today. Kasi ang daming mga word ni God na ibinibigay sa atin para maging susi at pambala natin sa ating mga kaaway. Amen? Tandaan po natin na ating kaaway is nagmo-move in spiritual realm. And we are a spirit. Tayo po ay also working in spiritual realm. How? Kasi when we are created in the image and the likeness of God. Amen? So kung paano nag-ooperate si God, ganun din po dapat tayong nag-ooperate. Kasi kung ano siya, tayo po ang kanyang offspring. Amen? Clear po tayo doon, okay? So nung dumating lang yung kasalanan, ang ginawa pa rin ni God, gumawa rin siya ulit na kapamaraanan through Jesus Christ. Clear po ba tayo doon? Kasi lagi natin yung inuulit-ulit for you to remember everything. Kasi kapag nananakaw po yung revelation na yon, nagkakaroon po ng uwang ang devil para mag-input siya ng ibang kunwari na truth. So the only absolute truth is the Word of God. Okay? Amen? Amen. Amen. So the scripture that we are always reading every week is according to Philippians 4:6 verse 7. Sabi po dito, be careful for nothing. Dito nag-start yung title. Dito kinuha yung title ng series, no? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Nagpapasalamat ba kayo every day? Hindi lang yung puro pag nag-pray, hingi. God, bigyan mo ko nito, ganito, may problema ako, bla bla. Pero nagpapasalamat ba kayo kay God? Amen. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. So kapag pala nagpipray tayo, dalawa palang part yon. Yung hinihingi mo kay God, and then you expect that something it will come to pass, so therefore, nagpapasalamat ka na in advance. Ganun po ba tayo mag-work? Kasi yun ang nakalagay sa Word of God eh. Let your requests be known to God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts. Dalawa po yan. Hindi lang yung heart ninyo, but also your mind through Christ Jesus. So ang susi pa rin is Jesus Christ. Amen? So bakit po natin to ginagawa itong series, Be Careful for Nothing? But laging inuulit-ulit yan ni God sa atin. Because God doesn't want us to be fool about anything that is not of God. Kasi alam ni God, dinesign niya tayo na we are created, di ba, in the image of God, and we are created in His, tawag nito? Hindi likeness eh. Yung parang kaluguran, in His pleasure, yan, oo. So, nung tayo kinreate niya, sobrang pleasure, sobrang nalulugod ang Panginoon nung kinreate niya tayo. Kasi nakita niya, ay, kawangis ko, di ba? Pag ngayon, may bagong anak, di ba, pag gustong-gusto niyo kapag yung anak ninyo, kamukha niyo. O, diba? Tama ba? O ayaw nyo? Gusto nyo kamukha nyo, diba? Kasi parang nakikita nyo yung sarili nyo sa Kanya. Same thing si God. So, kiniriit niya tayo, nakawangis niya. So, dahil kawangis niya tayo, sobrang pagmamahal na pinipreserve ni God tayo para hindi tayo malagay sa isang sitwasyon na alanganin. But since we are here in this world, at dahil nandito pa tayo sa lupa, at dahil nandito pa nag-ooperate ang devil, ang mga enemies, therefore, we are not exempted from any deception of the devil, including the Christians. Lalong-lalo na ang Christians. Kasi madaling targetin yung mga tao na wala sa Panginoon. Kasi wala silang bala eh. Diba? Wala silang bala na pang-inlalaban sa spiritual realm. Pero tayo na nakakarinig sa Panginoon, double ang expectation sa inyo. Dahil when you hear, God expects that when you hear the word, meron siyang specific revelation kayong nakukuha and you will apply it in your life. Amen?
Kaya hindi po palagi lang na Sunday lang kayo uma-attend kasi in Monday to Saturday po pwedeng in any moment yung revelation na kukuha nyo ng Sunday, pwedeng nakawin po yun ng devil at hindi nyo na ma-operate for the rest of the week. Kaya importante po na meron kayong Bible study. Meron po kayong prayer life. Meron po kayong, tawag nito, TTP. Meron po kayong ina-attinan na kami. Meron kami every Sunday na MC Manila. Dugyot na ako. Sobrang pawis. Ayan, MC Manila, di ba? Or meron kayong prayer partner. Ang asawa nyo po should be your prayer partner. Amen? Na dapat lahat na ibabahagi nyo sa Kanya. And your personal relationship nyo with the Lord. Kaya nga ang sabi niya, be careful. So, ibig sabihin, it's a warning for us. Di ba? Pag sinabi, careful ka, baka mahulog. Ganun din ang sabi ni God sa atin. Careful kayo kasi trap ng devil yan na baka mapunta kayo sa ganyang sitwasyon. Clear. Kaya yun po yung title. Kasi baka nagtataka kayo, bakit ano po kayang ibig sabihin ng careful for natin? Ganyan. So, tinuwa ko yung ibang translation. Sabi sa ibang translation ng Philippians 4:6-7, sabi niya, don't worry about anything. Yun po yung equivalent na sentence sa be careful for nothing. So, ibig palang sabihin nun, don't worry. I got you. Parang ganyan sabi ni God, di ba? Yon. Don't worry about anything. Instead, ano daw yung antidote? Pray about everything. Kahit ano pa yan, kahit ano po yung sitwasyon nyo, nararamdaman nyo, ano po yung gusto nyong sabihin kay God, nakikinig po siya. Amen. Nakikinig po siya. Okay? Hindi, wala kayong mga masyadong aliwas-was na dapat na gawin. Just open your heart and your mouth and then focus on God. Sabi niya, pray for about everything. Tell God what you need. Sinasabi niyo po ba? Ginagamit niyo po yung bibig. Pag nagpipray po tayo, alam ko nung old times, ang prayer natin, nakaganyan lang, tapos nasa isip. Na parang may telepathy na pag naisip ko, naisip na rin ni God. Ganon. Hindi. Ang sabi dito, tell God. So paano kayo mag-tell? Isip lang ba? Paano nyo tinitel sa iyong asawa na mahal nyo siya? Sinasabihan nyo ng, I love you. Tama. So paano nyo sinasabi nyo kay God na mahal nyo siya? Sinasabi nyo ba kay God na I love you din? Ayun tayo eh. Uy, second slide pa lang to. 57 slide ang prepare ko para sa inyo. Instead, pray about everything. Tell God what you need. And thank Him for all He has done. Kahit ano pong nangyari, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon. Even if it seems like parang hindi ka pa salamat. Halimbawa, na-aksidente kayo, pero pa kayong dapat ipagpasalamat doon. Kasi hindi kayo namatay. Amen? Nanakawan kayo, at least hindi lahat nanakaw. Diba? You have to renew your mind into something good. Because God is good all the time. Kayang-kayang ibalik ni God ang mga bagay na nawala sa atin. Right now, right then and there. So sabi dito, then you will experience God's peace. So kapag na-renew na yung mind natin, then magkakaroon ka na, maa-peace ka na, magkakaroon ka na ng peace na, ay oo nga, no God, you are my Jehovah Jireh. Kasi baka nakakalimutan mo eh. You have to remind yourself. And that's the power of remembrance. At paano mo siya i-remember? Kailangan mo siyang bigkasin. Kaya sa prayer natin, kailangan binibigkas mo yung salita ng Panginoon. Ang problema, may sinasabi ba kayo, dinideclare kayo ng word of God during your prayer? Lord, sinabi mo Ano sinabi ni God? May sinasabi ba kayong ganun? Lord, sinabi mo sa Matthew 6:33. Then say it. Kaya importante na nagbabasa tayo ng word ni God. At kailangan din na isa sa ulo natin at na isa sa puso. Alam niyo ba yung nahihirapan pong magsaulo? Every morning kapag magbabasa kayo, before kayo mag-open, ask the Lord to give you the revelation that you need for that day. Kapag binigay yung revelation na yon, matatandaan, thank you. Matatandaan at matatandaan nyo yun. Kasi revelation yun galing kay God. As if parang yung susi na buksan at na-open yung windows ng spirit ninyo, na ayun pala yun. Dati ko nang nababasa, pero ngayon nung nabasa ko, buhay na buhay sa akin. Na-experience nyo ba yun? Okay. Ganun ang gusto ni God every day na ma-experience natin. Okay, ang sabi niya,
then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Yung mga bagay na hindi kayang intindihin ng utak natin, kayang-kaya yun ni God because anything is possible with the Lord. Amen. We cannot fathom. Ano sa Tagalog ng fathom? Hindi natin kayang malirip, lalim, arok. Kung ano yung plano ni God sa buhay natin. Kung ano yung word ni God sa atin. Because He is the beginning and the end. Tayong nakikita lang natin yung past at saka yung present. But the future, hindi natin kayang tingnan. At si God lang ang nakakakita nun. So, kung yung mga bagay na hindi nyo control, edi ibigay mo na kay God. Hayaan nyo na siya. Bakit kayo ang nagsasuffer? At yun ang twist ng devil. For you to suffer now, para hindi nyo mapaniwalaan kung ano yung pangako ni God sa inyo in the future. Amen. So, His peace will guard your hearts and mind as you live. Dito may word as you live. That's the condition. As you live in Christ Jesus. Huwag kayong aalis sa bakuran ng Panginoon. Amen. Huwag kayong mag-backslide. Kahit anong pangyayaring sa tingin ninyo, pangit na nangyayari sa buhay nyo, huwag kayong aalis sa Panginoon. Kahit na nireject kayo ng tao, huwag ninyong ibaling yung galit nyo sa tao sa galit nyo sa kay God. Walang kasalanan si God doon. Ang enemy ang may kasalanan. So bakit kayo ang maghihiwalay sa Panginoon? Kasi yun ang gusto niya. Na mabigay lahat ng negativity sa inyo para maibaling ninyo yung galit na yun. Kasi ikaw God Bakit mo hinayaan? Kakapanood nyo yan ng drama Oo. Yun. Kung anong napapanood sa social media, yung mga reels, yung mga, satire, kung ano yung napapanood nyo sa social media, nai-input yan, akala nyo wala. Meron po yan something sa mind, subconsciously. Naaalala ng mind yan. Kasi mind is so powerful. Amen? So, sabi ni God, do not worry. So, i-define natin, ano ba ibig sabihin ng worry? Okay? Worry is a state of mental distress. Kasi worry, wala siya sa nagsastart siya sa isip. Talagang yung tinatotorment ka, parang ganyan. Mental distress or agitation caused by concern about potential problems or fears. Potential, hindi pa nga nangyayari, natatakot ka na. Di ba? Parang halimbawa, earthquake. Nagka-earthquake sa Cebu. Hindi ko naman sinabi na hindi kayo mag-prepare. Mag-prepare tayo. Pero hindi rin sinabi na matakot tayo. Kasi kayang-kaya ni God na protektahan tayo. Di ba? Si Daniel nga hinagis dun sa lions den. Nasunog ba siya? Hindi. Kinain ba siya ng, leon? Hindi siya kinain. Tayo pa kaya? Kahit gumuho lahat yan, kayang-kaya ni God yan, na i-cover ka. Magpapadala siya ng isang damungkal na angels para protektahan ka. Amen? Huwag niyong mamaliitin ng Panginoon. Diba? So ano pa daw yung worry? It leads to stress. Kaya nasa-stress ka Yung bang, kasi nga, hindi ko alam kung anong kakainin mamaya, darating na yung asawa ko, ganyan-ganyan. Di wag kumain. Ang tataba nyo na, Hello, alam nyo ba, ang fasting, ang laking benefit sa katawan natin. May, kung magbabasa kayo, sabi sa Cancer Institute, na kapag ang fasting daw, ay kayang kainin niya yung cancer cells ng inyong healthy cells. Kaya huwag kayo masyadong nagkakain. Kung wala kayong makain mamayang gabi, it's okay. Hindi pa po kayo mamamatay. Akala na, baka hindi. Hindi pa po kayo mamatay. Huwag nyo lang ituloy-tuloy ng mga 40 days, mga ganyan. Huwag ganun, hanggat di sinasabi ni God mag 40 days kayo, huwag kayo mag 40 days. Pero kung isang araw, 3 araw, ano bang pinakamatagal niyong mag-fast? Jen? Sa linggo? Kung kaya pa ng katawan nyo, go. Pero sabi dito, it leads to stress, fear, doubt, and distrust. Kanino yan? Sa Panginoon pa din. Diba? So, ang sabi din dito, God says, not to worry. So, bakit nga daw? Because worry undermines trust in Him and is a source of anxiety that can be replaced with His peace. Yun ang tactic ng devil. I-replace niya yung peace ni God ng anxiousness, anxiety, para magkaroon ka ngayon, ang tinatawag nila ngayon is anxiety attack. Sino nag-a-attack ng anxiety? Sino nagbibigay ng anxiety sa atin? Sagot po, tanong po yon.
Alam nyo naman pala eh. Kaya nga ang sabi ng Bible, don't be anxious for nothing. Don't worry for nothing. Kasi alam ni Jesus, alam ni God kung anong tactics ng devil. Kaya ginawa na niya ng mga kapamaraanan. Mamaya malalaman natin, ano yung mga antidote, ano yung mga dapat nating gawin. Pangontra dyan sa worry na yan. Amen? Huwag matutulog. So ano yung effects of worry, stress, and anxiety? May effect ba yan? Meron. Unahin natin. On your physical body, lagi kayong pagod. Di ba meron ba kayong time na natulog kayo, pero natutulog ka, pero yung isip mo gumaganon? Kaya pag gising mo, parang pagod ka pa din. Hindi ka umabot dun sa REM, Rapid Eye Movement. Yung pinakamalalim na tulog. Na-experience ba yun? Yung parang pagising mo, parang pagod pa din ako. Ganyan. Insomnia. Yung alas 2 na, yung mata mo nakaganon. Yung bang pagod, gustong-gusto na ng katawan mo, pero yung mata mo, nakaganon pa din. Di ba? Headache. Siyempre, wala kang tulog. Ano doon? Sakit ng ulo. Sakit ng ulo ko. Kulang kasi ako sa tulog. SL ako ngayon. Ganyan. Di ba, no? Stomach upset. Yung bang, dahil lagi kang agitated, kung anong gagawin mo, sobrang acid sa katawan, sa sikmura. Kaya po nagkakaroon ng acid reflux. So yung acid nyo po, kasi yung acid sa digestive system, kailangan po yan para matunaw yung lahat ng kinain natin. So dahil sobra yung acid because of stress, lumalabas po siya ulit sa esophagus, gumaganon. Kaya parang yung laway ninyo medyo acidic, lason. Okay? Muscle tension. Hindi ko alam bakit parang hindi ko magalaw to. Pakigalaw nyo nga yung mga paa nyo, mga kapatid. Oh, nagagalaw naman, di ba? Wala kayong muscle tension. Okay? Shortness of breath. Diyos ko, ano mangyayari? Bakit? Napapanic attack ako. Diba? Na-experience yan yung mga ibang merong panic attack. Hindi nila maintindihan at very uncontrollable, na parang unexplainable, na parang wala sa atin dito. Amen. In Jesus' name. On your mood. Okay, ano daw? Lagi kayong anxious. Yun nga, lagi aligaga. Irritable. Laging galit. Ha! Mami! Ay! Mami, lahat na lang, puro ako. Nakarelate kayo? Minsan ganun ako, burst of emotion. Ito, pag-amin lang, baka ako lang ba to? Kayo lang, huling-huli kayo. Yan tayo, Talagang meron. Mami, nasan yung ganito? Ako ba yung Ako ba sumuot? Bakit ako hinahanap mo? Saan ko ba nilagay? Yung pa yun, Mami, saan ko ba nilagay yung Diyos ako? Alam ko kung saan mo nilagay. Yun, irritable. Pero bawal yun, wag. Depression. Ayan, yung lagi kang malungkot. Actually, yung depression daw, yung parang uncontrollable na, hindi lang siya basta sad eh. Parang there's something dun sa hormonal imbalance sa katawan natin, na parang mas madami yung hormones ng sadness kesa dun sa joy. Nanonood ba kayong Inside, ano yung movie na yun? Inside Job? Ano? Inside Out. Sorry. Inside Out. Panoorin niyo ulit. Kasi doon, nabibigay ko ano ang different, at bawat emotions ay mahalaga. Okay? Generate yan ni God for a purpose. So, restlessness. Yung lagi kang active. So, sobrang active mo, nahulog ka. Yan. Mood swings. Yung ngayon, okay ka, sobrang joy. Maya-maya biglang, mood swings. Ano pa rin yun? Hormonal imbalance. Lack of motivation. Mag-church ka na. Natamad ako eh. Sino tinatamad mag-church? In Jesus' name, wala dito. On your behavior, ano ba? Overeating. Kanina walang makain, ngayon naman kain ng kain. Ano ito? Parang lahat gutom ako. Parang si Zion, Mami, gutom ako. Di kumain ka. Gusto ko burger. Ganun eh, may specific eh. Ilang burger? 3. My God. Di ko alam kung overeating ba yun dahil sa stress o talagang nasa age lang talaga kasi teenager, no? Ano ba? Angry outburst. Yung biglaan na lang nagagalit. Substance abuse. Yung iba, yun yung ginagawa. Dahil yun yung pinaka-outlet nila, manigarilyo. Stress ako eh. Ang dami pinapagawa ni boss. Tapos yung nanginginig, sino dito yung nanginginig? Naku, yan ang ayaw na ayaw ko eh.
Si Sayo, no? Kaya si Sam, pag nanginginig niya, gaganunin ko ka, in Jesus name, huwag kang Di ba? Parang, pati ako na. Hindi, subukan nyo, yung upuan, kahit sa upuan. Naiinis ako, sorry, irritable. Ayan. Ayun. Ano pa? Social disconnection and difficult in concentration. Di ka makakonsentrate, ang dami mong gustong gawin, ang daming pinapagawa ng teacher, ang daming peta, ang daming ganun. One at a time, di ba? Bibigyan tayo ng solusyon ni God. So, alam niyo na yung effect. Kaya ang sabi ni God, do not worry. I got you, sabi niya, di ba? And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things, entering in, pumasok daw sa inyo. Entering in, choke the word, and it become unfruitful. So kanina, physical, emotional, and psychological yung effect. This one, effect naman niya sa atin, spiritual. Kapag may worry kayo, it choke the word. Ano sa Tagalog ng choke? Nabilaukan. Nabilaukan yun, di ba? Nabulunan, that's it. Yung word na kinakain natin every day, ngayon, yung kinakain nyo, nare-receive nyo ngayon kay God, pwede kasi na mabulunan yan. Sa sobrang bulon, dahil nakabara, hindi siya madadigest. Kaya parang pwedeng narinig nyo dito, pumasok dito, lumabas dyan, pero wala kayong naintindihan. Si sister, ang daming sinasabi. Parang ganun, parang nilait nyo pa ako. Sister, ang daming, ang tining ng boses. Yun, yung mas ifo-focus nyo ngayon, imbis na yung revelation ni God, kung ano yung negative na pwede nyong makita sa akin. Ganun yun. Choking the word and become unfruitful. Ano ba? Yung cares of this world. Kasi pwede kasing nakikinig, tumatawa lang kayo sa akin, pero mamaya naisip niya, paano yung pambayad ng Meralco? Diba? Paano yung pambayad ng tuition fee? Tapos yung, alimbawa, tumatawa kayo ngayon, pero nakikita nyo na parang may tumutusok-tusok sa ilalim niya kasi may rayuma. True. In Jesus' name, you're here. Diba? O kaya deceitfulness of riches. Gusto ko talagang bilhin yung lupa dun pero wala akong pera. Di kung wala kang pera, wag mong bilhin. Iniisip pa paano mangungutang, ganyan. Kung hindi pa kaya, wag. Amen? Wag kayong masyado magpaano sa social media na kunwari nagpo-flaunt sila ng yaman nila. Hindi nyo alam yung ibang yaman doon, nakaw. Sa true lang po tayo, okay? Oo. Sa hindi ko naman sinasabing lahat. Pero kasi nung panahon natin, wala namang social media, di ba? Wala namang cellphone. Happy naman tayo. Nung panahon namin, yan namin na. Pero bakit parang yung panahon ngayon, parang hindi sila happy hanggat hindi na-validate kung anong meron sila. Kailangan madaming likes. Kailangan maraming heart. Kaya even sa school may mga dami tumatawag. Yung minsan, hindi naman nila ako close. Bigla nilang, hi mate, paki-like naman yung ano ng anak ko. Meron bang ganun sa inyo? Kasi mayroong contest sa school, di ba? To valid Paris siya daw yung manalo na something. Ako lang ba yun? Yung ganun, di ba? Ano pa? Last of other things entering. Ano yung last? Ano sa Tagalog ng last? Pagnanasa, that's it. Yung nagnanasa ka ng isang bagay na wala sa'yo. Kaya nga nasa 10 Commandments yun Ano yung pang 10? Do not covet. Huwag mo nasaan, mali yung word. Pag nasaan yung bagay na wala pa sa'yo. Kasi kaya namang ibigay si God yan sa'yo. Pero ngayon, wala pa kasi hindi ka pa ready. Nagnanasa ka pa Siguro pag nawala na yung pagnanasa, ibibigay ni God na sa'yo. Kasi ready ka na. Pwedeng ibigay yung blessing na yun para ma-share mo na sa iba. Pero hanggat madamot ka, hanggat maganon ka sa pera, hanggat lahat na ng negative na sa'yo, hindi pa ibibigay ni God yun kasi pwedeng magamit yun sa kasamaan. Yes, amen. So sige, paano ba nag-start yun? Diba? Sabi dito sa Matthew 6, ito yung buong sinabi ni God na do not worry. Basahin natin, 1, 2, 3, go!
Yung Philippians kanina, ang nagsalita noon si Paul. Ito, mismong nagsalita, sino? Si Jesus. Kay God na mismo nagsabi. So, ano na siya? Conclusion. So, I tell you, kinukonclude na niya. Sinasabi ko na sa inyo pag nawala ako, ito ang bilin ko. Okay? Don't worry about the things you need to live. Huwag kayong mag-alala kung anong mga bagay na pangangailangan yun. Kayang-kaya ko yung ibigay. I'm your Jehovah Jireh. You will supply all your needs. Sabi niyang ganon. Huwag niyo itong isipin. Anong kakainin niyo mamaya? Anong iinumin? Anong susuotin? Wala yan. Kayang-kaya yan. Maliit na bagay for me. Yan sabi niya. Don't you know you are worth more than they are? So, kinumpare pa kayo sa bird. Hello. Kakumpare ba tayo sa bird? Kawangis ng Panginoon? Tapos kinumpare sa bird? Hindi niyo ba naisip yun? Bakit tayo kinumpare sa bird? Salamat. Thank you. Ano yun? The bird. Okay. Ay, diba? Yung mga halaman at yung mga animals, hindi naman sila nagsusuot ng damit eh. Sino lang nagsusuot ng damit? Hayop. Tao. Pero ang mga hayop din ngayon sinusuot na, diba? Pag nagpupunta ng mall, yung mga, alam mo, baliktad na talaga ang panahon ngayon eh. Yung tao ayaw magsuot ng damit. Pababa ng pababa, palit ng lit yung tela. Samantala yung aso na hindi naman kailangan ng damit, sinusuotan ng damit. May nakita pa ako, nakasapatos yung aso. Tapos naka-diaper. Meron din siyang, tapos signature branded, yung love na love niya yung aso. Yung same love ba na naibibigay nyo sa hayop, na ibibigay nyo rin ba sa tao? Sa true lang, is a question mark. Kung paano nyo binibigay yung love nyo na parang nilalagay nyo sa social media, I love my dog. Ano ba yung mga hinaalagaan nyo? I love my kangaroo. Mga ganyan. Diba? I love you. Mga ganyan. Yun din ba kaya nyo sabihin dun sa tao na minamahal nyo at hindi ka mahal-mahal? Yes. More than. That's the answer. Kasi ganun si God sa atin. Kahit nag-aasal hayop na tayo, si God, sobra pa rin tayong mahal. Diba? Grabe talaga si God. Don't you know you are worth much more than they? You cannot add any time to your life by worrying about it. Alam nyo, hindi siya nakaka-add. Actually, nakaka-subtract pa siya. Kasi sa sobrang worry mo, pwedeng nabawasan na yung minutes mo na dapat ibuhay mo sa mundo. Tapos yung ganda mo, dapat abot pa yan hanggang 50, hanggang 30 na lang. Kasi ano tawag to? Pa-wrinkles na eh. Oo, anong tawag ko? Freckles. Ganyan. Di ba? Yung gandang di nyo inakala, yung dati joke lang, gandang di inakala. Totoo. Nung high school ka, ang ganda-ganda mo ah. Bakit ngayon? Hindi na tinuloy. ... Grabe yan, social media. Basa. 1, 2, 3, go. One of the flowers, yes. Makes so beautiful. But what do you think He will do for you? It's just grass. One day it's alive, and the next day someone throws it into a fire. But God cares enough to make it beautiful. Surely He will do much more for you. Your faith is more. Si God na nag-conclude, kung di nyo kayang paniwalaan, your faith is so small. Diba? Ang sabi ni dito, if God makes grows in the field so beautiful, ito nga yan, yung mga grass, may buhay yan eh. Lahat ng pinag-aralan natin sa biology, lahat ng tumutubo, lahat ng lumalago, may buhay. Okay, so animals at saka plants, may buhay. Pero tayo ba lumalago? May buhay kayo at yung buhay nyo galing sa Panginoon ha. A Zoe kind of life. Lumaglago po ba kayo? Sabi dito, but God cares enough to make it so beautiful in His beautiful time. Amen?
Sa palagay nyo, parang hindi pa beautiful? Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa inyo. Mayroon pang malaking plano, okay? 1, 2, 3, go. Don't worry. What you should want most is God's kingdom and doing what He wants you to do. Then He will give you all these other things you need. So don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries. Yung mga nagwo-worry daw, yan yung mga walang tiwala sa Panginoon. Diba? You know, that's what those people who don't know God or how to operate God. Yung hindi alam kung paano mag-operate si God sa buhay ninyo, kaya sila nagwo-worry. Pero ang sabi ni God, paulit-ulit niya, at hindi lang isang beses niya sinabing, do not worry. Kapag more than one niya sinabi yung do not worry, it gives emphasis. So, ibig sabihin, importante yon. Because God hindi siya dinesign tayo na mag-worry. Ang dinesign niya sa atin, mag-worship, magbigay pleasure kay God. At hindi nakakalugod kay God na tayo ay nag-worry kasi napapalitan nyo na imbis na praise, nagiging worry. Amen. At ang sabi dito, so don't worry about tomorrow kasi ang madalas na worry ng tao, yung hindi pa na nga nangyayari. Kaya nga niya wino-worry, yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Kasi bakit? Ang gusto ng tao, lahat control niya. Kailangan may control ako sa ganitong bagay. Pag hindi ko makontrol, naku! Twist yun ng devil eh. Isang bagay na hindi mo control, ibigay mo kay God. Sabi niya, di ba yung sinabi nga ni Karen kanina, Lamentations 3:23, each day has its own trouble for each day. Tomorrow will have its own worries. Ibig sabihin, great is thy faithfulness. Lahat ng grace natin for today, good yan for 24 hours. Ngayon lang. Pagpatak mamayang midnight, another set of grace ulit yon. Huwag mong nanakawin yung grace nung bukas, ginamit mo na para sa susunod na araw. Kaya tuloy, pag dumating yung kinabukasan, pagod na pagod ka na, hindi mo na ma-operate yung faith mo kasi kinuha mo na yung grace para sa ibang araw. Ayan o, tomorrow will have its own worries. Huwag ka mag-alala, bahala si God doon. Amen? Okay. So, dahil yun ang worry, ibigay naman natin anong definition ng peace. Peace has two meanings. Yung dalawang pinagkuhaan. Sa Old Testament, in Hebrew, ito ang tawag na shalom. 'Di ba? Kaya yung iba ang bati sa Israel, shalom. Ganon, ibig sabihin peace. Even din sa Catholic, 'di ba? Peace be with you. Pero ang iba sabi, peace, 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 peace. Peace, 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 peace. Peace be with you. 'Di ba? Shalom. Sa New Testament, ang Greek naman niya ay Irene. Yun doon tiyawag yung kapag ang pangalan niyo Irene, sino ba dito ang pangalan? Irene. Hindi sabi, kayo po, hi. Ano po sabi nyo? Irene. Pero nung binasa ko kasi, ang word niya, Irene. Yun ang tamang pronunciation. Though, Irene, kahit ano po yun, basta peace. Peace be with you. So, unahin natin yung shalom. Sabi niya, more than absence of conflict. Bakit more than? Kasi, kailangan, ang shalom is wholeness, completeness, and well-being, encompassing a state of harmony in relationship, spiritual tranquility, and the restoration of what is broken. So, kapag may broken, ibig sabihin, hindi kayo whole. Diba? Kaya dapat maging whole kayo, at yun ang divine gift from God that brings inner calm. Yun ang nagbibigay sa inyo ng parang inner peace. Diba? That can be shared with others. That's why si God, ang isa sa mga pangalan niya is Yahweh Shalom. Meaning, the Lord is peace. So therefore, kapag sinasabi mo sa isang bahay, peace be with you, o kaya shalom, you release peace in that house. Amen? So dapat ganun pala yung pagbati natin. Hello kapatid, shalom. Ang ganda. So ano din yung isa, yung Irene o Irene. Sabi niya, it's a Greek word which means to join, to weave together, and it always the peace that is born of reconciliation. Kaya siya sa New Testament, reconciliation, because yun ang ginawa ni Jesus sa atin. We have been reconciled to God sa kanyang pagdanak ng dugo because of the blood of Jesus and what He did on the cross. Nagkaroon tayo ng reconciliation with the Lord. That's why those who receive Jesus as their personal Lord and Savior will be saved. Yun ang sabi.
It literally means a condition of law and order that results in blessing of prosperity. If you want to release blessing, then you release shalom. Kaya si Mamski, di ba, bago kayo umuwi, taas po natin ang ating mga kamay. Peace in your mind. Layo. Peace in your heart. Peace in your body. And peace in your pocket. Di natin kinakalimutan yun. Kasi isa sa pinaka susi ng worry, yung walang pera. Totoo yan. Diba? Kaya dapat the wholeness, completeness, nothing missing, nothing is broken. Sabi niya sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of confusion, but of peace. So kung meron kang peace, you have the Spirit of God in you. If you are confused, then you have the spirit of the devil in you. Hindi pwede kasi sila na magsama sa iisang sitwasyon. Kung nandun yung peace, walang confusion dapat. Pero kung na-confuse ka, wala kang peace. Ganun po yun. Amen. God is not a God of confusion or instability because Jesus, kung si God is the Yahweh Shalom, si Jesus naman Jesus is the Prince of Peace. So God and the Prince, grabe, yung King of Kings, the Lord of Lords is your peace. Kaya if you have Jesus, you have everything. Natatandaan niyo ba yun? Amen. Pero ang tactic ng devil, alam na natin yan. John 10:10. A thief comes to steal, to kill, and to destroy. Pero may antidote dito ulit, ang solusyon niya. But I came. Sino nagsabi dito? Si Jesus. So that my sheep, tayo po yun, will have life, and so that they will have everything they need. Never lacking. Pero, ang gagamitin, mamaya isa-isay natin, paanong tactic ng devil yun? Tandaan po natin, Satan is a defeated foe. Okay? Sinabi po yan sa Corinthians. So, sobrang niyang kahit anong gawin ng devil ni Satan, kasi kinreate lang siya ni God eh. Dati siyang angel, naging fallen angel, tapos naging demonyo. Napakasamang demonyo. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang talunin si God. Wala. Talunan na siya. So, ang gagawin niya, ang kanyang tactic is pupunta siya sa kanyang offspring. Kasi hindi niya kayang talunin si God eh. So, para mainis niya si God at para masaktan si God, pupuntiryahin niya yung mga mahal ni God. Sino po yun? Tayo. See? At kung nag-yield tayo dun sa tactic ng devil, tayo po ay defeated. Okay? At yun ang plan ng devil from the start. So akala nyo mananalo kayo, hindi po kayo mananalo. Okay? Paano nag-start po yun? Why does the enemy target our thoughts? Bakit hindi? Kasi everything starts in the mind. Tandaan po natin. Kung anong naisip nyo, it will come to pass. Lalo na if you release it in your words and if you take it in action. Because as a man think in his heart, so is he. Kung ano ang paniwala mo sa sarili mo, ikaw nga yun. Kaya dapat lagi niyong sabihin sa sarili niyo na ako'y anak ng Diyos. Greater is He that's in me than He is in the world. Lagi niyong dinideclare yung word ni God sa buhay ninyo. Kasi yun ang dapat ninyong panlaban. Amen? Kasi kung anong naisip at pinapasok nyo sa isip, it will come to pass. Gagawin nyo yan. Lalo na kapag nag-yield kayo dun sa sinasabi ng devil. Amen? Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Yan ang sabi ni Napoleon Hill. Ano daw po ang kaya nyo? Kaya nga nakakapag-create tayo, sobrang creative natin because of that powerful mind na binigay ni God sa atin. Amen? Kaya nyo napakatalino, sa sobrang talino, natutwist na yung ibang bagay. Amen. But sabi, James 1:14-15, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Isa dun sa tanong dun sa MC Manila namin. Anong difference ng sin and temptation? Kapag ba na-tempt ka, are you considered na nag-sin ka na? Taas kamay, may prize. Ang temptation ba ay kasalanan? Sino nagsasabi ng hindi? Taas ang kamay. Okay, dito lang. Kayo po. Ano pong sagot nyo? Ang temptation ba ay kasalanan? Okay. Kaya nga tinitempt ka pa lang. 'Di ba? Yung kumbaga, ina-arouse pa lang yung desire mo para mag-give in ka. Yun ang tactic ng devil.
So, kumbaga, yung isang bagay, alam niya kasi yung weakness ng isang tao eh. So dahil pag nakita niya kung ano ang weakness mo, yun yung ibibigay niya, pupuntiryahin niya. So kapag may temptation, at kapag hindi ka pa nag-give in doon, hindi ka pa nagkakaroon ng kasalanan. Pero once you yield to that temptation, you give in, you act on that temptation, then that's considered a sin. Ito po yun. Yung desire and intents, just a temptation po yan. Pero kung kinonseive mo na siya, inact mo na siya, hinarbor mo na siya sa puso mo at sa isip mo, that's considered a sin. At kapag ang kasalanan, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. It brings forth death. Though hindi kayo magkakaroon ng death physically, but your spirituality, your spiritual will experience death. Unti-unti, yung light nyo nababawasan. Amen. That's why, thoughts are seed. And sin starts with a thought. Tandaan nyo po yan. Hindi yung parang sinabi nyo, hindi ko naman, wala naman akong ginawa sa kanya eh. The moment that you harbor it in your mind, it's considered a sin. Kaya nga, di ba sabi sa Matthew, hindi mo kailangan na i-rape pa yung isang tao. Kung nagkaroon ka lang ng sexual desire for that person, in you, kahit hindi mo pa siya ina-act, it's considered a sin. Amen? Hindi mo kailangan patayin yung isang tao, pero kapag nag-harbor ka ng unforgiveness dun sa tao, it's considered a sin. Amen? Kasi nag-start yan with a thought. Amen? So your mind is your battle. Kaya ang tactics palagi ng devil is your mind. Nan siya unang papasok. Kahit yung sinasabi namin dito, mayroong tactics yan na pwedeng papaniwalaan ko ba yung sinasabi niya o hindi. That's a battlefield. Yan yung battle na lagi natin na-experience every day, every moment. Sabi dito, the enemy targets our thoughts to hinder God's plan for our lives by sowing seeds of doubt, fear, and discouragement. Grabe ka naman, sister, nakaka-discourage ka. Hindi mo ako pinansin. Bago pa naman yung damit ko, hindi mo ako binati. Discouragement. Ano pa yung fear? Tayo pong lahat ay magbigay na, wala akong pambigay. Tapos nag-exhort. Ako yata yung pinapatamaan niya. Nagalit ka na naman dun sa nag-exhort, di ba? Yun yung attack ng devil. By attacking our minds, he seeks to derail our faith. Yung hindi mo na kayang paniwalaan yung mga bagay na dapat kapani-paniwala kasi sinabi ng Diyos. Leads us away from our purpose. Ano ba yung purpose natin? We are created for His pleasure. We are still here on earth kaya hindi pa tayo namamatay kasi ang purpose natin to spread the word of God dun sa mga unbelievers. Amen? And stop us from getting closer to God. Kung hindi kayo lumalago, then kayo ay unti-unting namamatay. Kapag stagnant po, parang kung i-check nyo yung relationship nyo kay God, parang patuloy lang. Kasi nagbabago naman yung panahon. Nagbabago naman yung taon, di ba? So dapat, ang sabi sa Bible, from glory to glory, paangat ng paangat. Pero yung parang yung relationship natin, parang pag ganun lang, minsan gaganon, biglang gaganon, kasi ang ganda ng praise and worship, gaganon na naman. Parang hindi ko alam eh. This is the tactics of the devil. Dapat alam nyo kung paano siya mag-operate para alam nyo rin kung paano siya aatakihin. Amen? I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Ay, yun yung sinasabi dito na think like a child. Very simple, very pure in devotion to Christ. Yung pag sinabi ni God na do not eat that, do not eat. Pag sinabi yung gawin, do not do that, do not do. Pag sinabi ni God na do not worry, then don't worry. Kasi pag sinabi niya, ibig sabihin, posible. Posibleng mangyari. Diba? By the grace of God. Kung di mo kaya, then ibigay mo kay God, siya ang gagawa in your behalf. So, paano daw nag-operate tong deception na to? Ayan, natutulog, may nakita akong isa nagikab Sabi, Genesis 3, 1 verse 13, basa!
woman, you will not surely die. Okay? Yung serpent, alam mo nung bata ako, yung serpent, ahas. Ay, walang H. Ahas. Oo, Kapampangan, nauna yung H kasi ahas. Okay. Akala ko snake siya. O yan, snake na lang. Pero nung chinecheck ko, ang serpent daw, hindi, parang isang uri siya ng snake. Parang hybrid ng snake and alligator. Meron siyang paa. Parang alligator. Meron siyang paa. Tapos, ang dinesign sa kanya na serpent, kasi ngayon parang wala ng serpent, no? Siguro talagang inano na siya ni God para hindi na yung serpent ngayon, demonyo na. Parang ganyan, naging spirit na siya. So yung serpent daw is more crafty. Dinesign siya na matalino. More crafty than any beast. Ibig sabihin ng any animals. Kumbaga hindi siya pwedeng alagai, ipet. Okay? Pero, ang ginawa niya, di ba, bakit ang tinempt niya, hindi niya ba naisip yun? Bakit ang tinempt niya si Eve? Bakit hindi si Adan? Kung babasahin niyo yan sa previous chapter 2, nung kinreate yung Garden of Eden, yung communion nila with God, sabay-sabay silang naglalakad sa Eden. In the cool breeze of the garden. Tapos, yung communion nila, yung usap nila, no holds bar. Parang sinabi siguro sinabi ni Adam na, ang ganda ng sunset, no, God? Paano mo kinreate yan? Ganito ang ginawa ko. When I formed, kinuwento. Diba? Parang, Lord, ang galing naman ng pagkakakreate mo dito sa, itong hayop na to. Paano mo ginawa? Ganito. Lahat binigay na no holds bar ang kwentuhan nila. But then, nang sinabi kasi, diba, do not eat the fruit dun sa Garden of Evil. Garden of Evil? Garden of Eden. Ayan. Sabi niya doon na, kasi kapag kinain mo yun, diba, you will die. But then, ang sabi ng serpent, narinig niya siguro yun nung nag-uusap sila, di ba? Nung narinig niya yun, pinuntahan niya ngayon si Eve. Alam niya rin. Pero feeling ko to, this is my, kasi kung bakit niya sinabi kay Eve, meron kasi tayong, level of, hierarchy of authority. Diba? Si God, the man, the leader of the house, and then the wife. Diba? So the wife will submit to the man, and then man will submit to God. Ganyan, diba? Higher authority. So therefore, alam din ni Eve yun. But pwede kasing naibigay yun directly kay Adan, but si Eve, naibigay niya through Bible study nila. Gets niyo ba? Okay? So, pwede yung revelation na ito, binigay talagang malalim kay Adan because directly yung hierarchy niya. And then si Eve, sinabi daw ng devil, ng serpent, totoo ba? Doubt yun Kapag merong isang question na kino-question ang word ni God, that's considered a doubt and a craftiness from the devil. Kasi the word of God is so good. Hindi mo ko siyang kayang i-twist na sobrang absolute truth na pag sinabi ni God, sinabi niya nga. Anong sinabi dito? But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden. Neither you shall touch it. Actually, ang alam niya, shall not eat Pero dinagdagan ng devil, wag mo ding hawakan. Wala namang sinabi si God na wag hawakan Ang sinabi lang niya, wag kainin. 'Di ba? Pero dinagdagan. So, ibig sabihin, dagdag salita ang demonyo. Kaya ganun, kapag yung mga marites, dagdag salita, kasi yun ang ginagamit nila para mag-twist ng truth. Kaya nga chismis. Gets nyo ba? Dinadisect lang natin kasi bakit sinabi na nga, hindi pa sinunod. Kasi ganun Ganun ba kayo nagtatanong? But the serpent said to the woman, uy, hindi ka mamamatay Hindi ka mamamatay? Hindi sinabi ni God mamamatay. Hindi ka mamamatay. Hindi pa siya nagkasalanan doon. Tinitempt pa lang siya. Parang pinupush pa lang ng devil yung idea na yon kung tatanggapin niya. Gets? Ganyan yan. For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Siya na ngayon na nag-discuss para na silang nag-Bible study. 'Di ba? Anong ginawa? Kasi inallow na Eva na makipag-converse dun sa thought ng devil. Tinitempt pa lang siya Pinupush pa lang niya yung idea na yun.
Ganon din sa atin mga kapatid. Isang bagay, may pinupush sa ating idea yung demonyo. Kapag nakipagtalo ka dyan, pag balitaktakan ka dyan, talo ka. Kasi alam niya kung paano niyang gagawin dahil he's been here from the beginning. Nung panahon pa ni Adan, nandito na siya. Ikaw, kailan ka lang naman nabuhay, di ba? 1980. Oh. So, when the woman saw that the tree was good for food, so siya, wag lang daw kakainin. Pero sabi nung isa, wag di hahawakan. Tapos, nung tinignan niya, nag-spark. Ang ganda. Ano bang fruit yun? Kasi nung bata ko, apple daw eh. Walang sinabi, di ba? Basta fruit. Nung tinignan niya, ang ganda. Oo nga, no? Bakit kaya hindi ayaw pakain ni God? Eh, samantalang, ang ganda-ganda na nun. Ang isa ko pang tanong, nung dati pa, alam naman ni God na may posible, 'di ba, na magsuway yung tao. Bakit nilagay niya pa doon yung puno? Ano ba yung Oo, bakit nilagay niya pa doon? Eh, alam naman niya na baka gamitin yun ng devil kasi he's the author of it, 'di ba? From the beginning, alam niya naman na. Bakit niya pa nilagay? Lord, bakit? Alam niyo yung sagot? Ano yung sagot? Ano sagot? Alam niyo na, ito na yung sagot. Nilagay niya doon kasi meron tayong freedom to choose. Hindi niya tayo kinuwang robot. Okay? The same way, yung relationship natin kay God is a freedom relationship. Hindi yan forceful. Hindi tayo robot. Meron tayong free will. It's up to us kung susundin natin siya out of obedience and relationship with God. Kaya yun ang nire-rekindle niya. Everyday, nagba-Bible study sila. Everyday, pinupuntahan niya. Bumababa ang presence ni God dun sa garden para mag-discuss. Lahat ng gusto mong sabihin, tanong mo sa akin. Diba? Para malakita mo kung gaano kita kamahal, kung anong pagsunod ang gagawin mo kasi mahal kita. Yun pa lang eh. Pero dahil nilagay niya doon, hindi para to test us eh. Para naig yung obedience natin out of our relationship with the Lord. Amen. So when the woman saw that the tree was good for food and that it was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of it fruit and ate, and she also gave some to her husband. Ako na, nagkasalanan pa. Inano pa? Tao nito? Shinare pa yung kasalanan sa iba. No? Nandamay pa siya. Then the eyes of both were open. O yan. Ito yung effect. Your eyes will be opened. And they knew that they were naked. Doon sa panahon nila, walang mali siya. Nung kinain nila ngayon, nagkaroon ng mali siya. See? Kaya ngayon, pag tumingin kayo sa mga ibang tao, may mali siya. Kasi dala-dala natin ang kasalanan na yan since the time ng panahon ni Eva. Diba? And they sewed fig leaves together and made themselves loin. Okay. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden. Ito na naman. Kasi yun yung Bible study nila every day. In the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid." Doon nag-start, natatakot sila kay God. Pwede bang matakot tayo sa presensya ni God? Katakot-takot ba ang presensya ni God? Hindi. Because God is good. God is so loving. Bakit? Kasi nagkaroon nga ng entry point ang devil para magkaroon tayo ng takot. Dito nag-start yung takot. Amen? Because I was naked at nagkaroon ng mali siya and I hid myself. Kasi baka makita mo ko na may mali siya. He said, "Who told you?" Sino nagsabi sa'yo na naked ka? Diba? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? Yun lang naman ang command eh. Have you eaten? Do not eat, do not eat. Pero iba, tinuwis ng devil. The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree." Naninsi pa ulit, diba? And I ate. And then the Lord God said to the woman, What is this that you have done? And the woman said, "The serpent deceived me and I ate it." Ito ang tactics ng demonyo, to deceive you. Okay? So, nandun pa rin yung word, pero ito-twist niya yung word into something. At kung hindi ka malalim sa word ni God, pwede mong paniwalaan yun na as if yun nga yung truth. Amen? Disobedience starts with the thought.
So bago sila nag-disobey, naisip niya yun kasi nagkaroon siya ng second thought, nagkaroon siya ng second tingin. Okay? And the tactics of the Satan is invading it, your thoughts. Kaya importante na dapat healthy yung ating mindset. Amen? Ang dapat nang finifeel natin sa ating isip is the Word of God. Sabi ni Martin Luther, the King, you can stop a bird from landing on your head, but you can keep it from building a nest. Ibig sabihin, lahat ng temptation, pwede niyang ipukol sa mind mo. Pero wag mong entertain. Shoo it away. Cast it off. Diba? Wag mong hayaan na magkaroon ng stronghold yan sa isip mo. Kaya dapat careful kayo kung ano yung madalas niyong pinapanood. Careful kayo kung ano yung madalas niyong pinapakinggan. Careful kayo kung ano yung madalas niyong fina-follow sa social media ng mga influencers. Kasi kaya nga sila influencers, they can influence your life, your thoughts, and your mindset. Kung sino yung fina-follow nyo, magiging ganun ka din. Kasi gusto mo maging ganun ka din sa kanila. Amen? Be careful. So, ang sabi dito, ano daw ang dapat gawin? Kapag may dumating na galing sa devil, we take captive every thought to make it obedience to Christ. I-cast out mo kagad in the name of Jesus. Lahat ng nagliliwaliw na isipan, kinakast out ko sa pangalan ng Jesus. In the name of Jesus, lahat ng mga natutulog, gisingin mo in Jesus' name. Ano, gising ah. Kapag ganun. And then, ang sabi din, ito pa ang isang antidote. Finally, brethren, whatever things are true, noble, just, pure, lovely, of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ito daw yung dapat namin i-meditate. Kaya importante po na meron dito nagpapatotoo. Kasi yung that is a good report. Kung ano ang ginawa ni God sa inyo. At kapag bago ka naman magpatotoo, di ba, naisip mo ano kayong sasabihin ko. And then, inaalala mo kung ano yung mga bagay na ginawang kabutihan sa iyo ni God. Amen? Meditate on those. Huwag niyong i-meditate kung ano yung current condition. Kasi God can change your condition for good. Amen? Eto, kilala ba yan? Kasi ito yung verse namin sa bahay. Kaya sabi ko, Zion, picture mo kasi yan talaga yung verse na nakadikit yan sa pader. Kaya minsan, pag si Zion, may tanong, ang daming tanong pag nagba-Bible study kami, Mami, paano yung ganito ganyan? Tuturo ko lang yung pader. Kanya, ang daming ginagawa, yung peta, napagod na ako ganyan. Zion. Tapos titingin siya ulit doon. Anong sabi doon sa pader namin? Do not let your hearts be troubled. Trust in God. If your heart is troubled, then ang dapat lang doon, trust in the Lord. So parang nare-redirect ulit. Nare-refix yung focus natin na nadidiskaril, nababalik ulit sa tamang linya. Ayaw nga no, sa parang kapag naiinis ka, do not let your hearts be troubled. Trust in the Lord. Lord, ang dami kong gagawin. Do not let your heart. Di ba? Dapat may ganito kayo sa bahay nyo. Dapat ang bahay nyo may word of God. Diba? Madalas nyo dapat na nakikita. Kung ano yung favorite verse nyo, paggawa po kayo, madami na po sa Shopee. Tapos ipaskill nyo yun kung saan nyo pwedeng makita. Kasi that will remind you, kasi there's a power in remembrance, mga kapatid. Amen? So ano pang sabi dito? Matthew, ito pa, isa pang paalala. Mabilis lang po. Between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus' followers were still in the boat. Jesus came to them. He was walking on the water. When they saw him walking on the water, it scared them. It's a ghost, they said, screaming in fear. So, ibig sabihin, nung nandun sila nasa laot, dahil na madaling araw, walang ilaw. Ang ilaw nila is nandun lang sa boat. So, syempre, hindi naman talaga usual na may naglalakad sa tubig. Talaga ang tendency mo, matatakot ka. Kahit man ako, kung nandun ako, matakot ako. Pero ang sabi niya, but Jesus quickly spoke to them. Dahil alam ni Jesus na pwede kayong matakot, He quickly responded, oh, don't worry, ako lang to. Don't be afraid, huwag kayong matakot. This is me, this is Jesus. Hindi niya sinabi yung pangalan niya, don't worry, it's me. Kasi dapat voice pa lang ni Jesus, alam mo na. Amen? If you know the voice of God, then you will know. Peter said, Lord, ito ba si Peter sinabi na nga, huwag kayong matakot at alam naman niya yung boses ni Jesus dahil lagi naman niyang kasama. Pero gusto niya pa ng another proof. Anong sabi niya dito? Peter said, Lord, if that is really you, kung talagang ikaw yan, tell me, sabihan mo nga ako to come to you on the water, napuntahan kita dyan. Okay, come Peter. Di ba?
come. Ang ganda kasi hindi lang niya sinabing come. May pangalan. Specific for you. So kapag nag-answer si God ng prayer, specific yan for you. Designed for you, customized, personalized, with love galing kay God. Di ba ang ganda? Sabi niya, come Peter, come. Di ba pag may bata, come, 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 come. Ganun. Then Peter left the boat. Dahil narinig niya at tinawag siya, left the boat and walked on the water to Jesus. But while Peter was walking on the water, he saw the wind and the waves. He was afraid and began sinking into the water. He shouted, Lord, save me! Then Jesus caught Peter with his hand. He said, your faith is small. Why did you doubt? So, ano naman siya eh. Nakalakad naman siya dun sa boat. Actually, nakailang steps pa yan. Diba? Kung i-re-enact natin, ganyan. Kapag kasi nakita niya, ang nakatingin lang siya kay Jesus. Ang goal niya is, ma-reach niya si Jesus. Kasi tinawag siya eh. So, nung lumabas siya dun sa boat, nakatingin lang siya. Eh, naramdaman niya ngayon yung lagaspas nung alon. Gumanon. Ano yun? May water nga. Totoo nga. Tapos nakita niya, gumaganon na. Totoo nga, nakakalakad. Tumingin siya ngayon sa baba. Napatingin. Kasi naramdaman niya. He saw. Yun ang word. He saw. Tinignan niya. Nawala ang focus niya kay God. So kapag nawala ang focus niyo kay God, you will sink. Slowly sink. Yan po ang takeaway dito. And he began to shout. And then sasabihin mo kay God, Lord, save me. Sorry na, save me. Ang sasabihin ni God sa'yo, kukunin ka niya. Hindi ka niya susumbatan. Di ba tayo? Sinabi ko sa'yo, pero si God, walang kasumbat-sumbat, no? Nung bata kasi ako, bakit mo sa naalala ko nung bata ako. Naglalaro kami. Parang si sinagasikat na. Si kuya ko, yung si Randy Boy. Doon sa field, na siya, basta nagkasugat dito kasi sobrang likot. Yan, nauntog yata. Ang daming dugo dito. Tapos sabi ko, hala, naka-duster pa ako nung bata. Ginano ko ng duster para maano yung dugo niya. Sabi pa ni kuya ko, huwag mo ko susumbong ha. Dumudugo na, wag ko daw susumbong. Paano tatago? Sabi niya, huwag mo ko susumbong kay nanay. Kasi alam namin na kapag ganun, papaluin ka. Diba? Totoo, ng bata. Nadapa ka na, may palo ka pa. Tama, ganun, halika na dito. Duster, nakaganon siya. Pag ganun nanay ko, anong nangyari sa inyo? Pak! Yung apang dumudugo. Pero dinala sa ospital. Kaya ang disiplinado kami. Sorry. Ayun ko sabihin, di ba si God, walang sumbat. Parang, Lord, save me. Hawakan ka niya. Pero ang sasabihin niya lang sa'yo, bakit ka na-doubt? Bakit hindi mo pinawalaan ako? Kaya naman kitang isave, di ba? So salvation is just not one-time experience. It's a daily encounter with the Lord. Hindi yan yung pag tinanggap mo lang si Kristo, okay na ako. No. It's a daily salvation sa buhay natin. Amen? Therefore, fix your eyes on Jesus. The moment na diskaril yung inyong pagtingin kay God, malulunod po kayo. So, ang takeaway po dyan, fix your eyes on Jesus alone. Amen. Because the more you trust God, the more peace. Ano pa lang yun? Intro. Dami, di ba? Ito talaga yung word. The antidote for worry. Ano ibig sabihin ng antidote? Pangontra. Kumbaga, yung vaccine. Yan. Gusto niyo ba to? Para hindi kayo mag-worry. Tigil ko na. Kasi ang haba ng sinasabi ko eh. Gusto niyo pa? Okay. Mabilis lang. Number 1. Pakitasa? Renew. Lahat to nagsisimula sa letter R-E. Re. Kasi ibig sabihin ng repeat. Kumbaga, again. Lahat ng mga magtatandaan nyo, yung mga keywords dyan, laging nag-starts with rep. Kasi, ibabalik ka kay God kung ano ang iyong original design. Number 1, renew your mind. So, ang sabi niya sa Romans 12, verse 2, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is. So, tatlo yan. Good, pleasing, and perfect will. Ang goal will always be the perfect will.
Pero minsan, hindi tayo nakakalagpas dun sa good lang. Huwag kayong makontento dun sa good. Dapat i-attain natin na goal is the perfect will. Amen? Good, pleasing, and perfect. Dapat dumabot tayo sa ganun. At papaano daw makakaabot ng ganun? If you always renew and cleanse your mind by the word of God. Amen. So, babalik tayo dito. Paano daw marirenew? Whatever things that are true, noble, just, pure, lovely, of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate. Yun ang i-meditate ninyo. Okay? Thank you kasi lagi yung picture yung nakanganga, tsaka yung laging galit. Set your minds on things above, not on earthly things. Hindi po ito ang end goal. This is not the perfect will. A perfect will ni God sa atin is makasama natin siya sa langit. At malapit na siyang dumating. Imagine nyo, 2025, umabot tayo dito, parang kailan lang COVID. Di ba naisip? Ang bilis. Tapos na tayo ng kalahating dekada. Year of pay. Natatandaan nyo pa ba? Pay is mouth. Amen? And what you declare, it will come to pass. Hindi nyo ba napapansin lahat ng mga dinideclare nyo in previous years? Mabilis na nagkakaroon ng buhay sa buhay ninyo. Kasi malapit nang dumating si God. Number 2, resist the enemy. Resist the devil and he will flee from you. Actually, yung buong scripture na yan, ang sabi diyan, submit to God. So, ang unang gagawin, you submit to God, then you will find the grace to resist the enemy. Hindi nyo basta mariresist yun kung hindi kayo nagsasubmit kay God. So, ang unang way is to submit to God so you can resist the enemy and the enemy will flee. Hindi niya sinabi na, matatalo nyo siya. Ang sabi lang, lilipad, aalis. Pero babalik ulit. Kasi hanggat hindi niya ma-push na siya ay manalo sa buhay at sa isip nyo, gagawin at gagawin at gagawin niya pa rin yun. So anong shield nyo doon? Shield of faith and the shield of the word of God. Amen. For God has not given us, pakibasa nyo to, dapat ito yung sa ulo ninyo pag meron kayong worry. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. 2 Timothy 1:7, yan ang nakalagay sa aking computer. Oo, para anong tawag nun? Screensaver. Oo. Para pag merong mga stress sa buhay, mga ganyan dapat gawin, hindi ka nilang matakot. Lord, you said in your word that I don't have any spirit of fear and doubt, but you have given me the power to do it, the extra grace to do it, the love even those people are not lovable, and the sound mind. Bibigyan mo ako ng strategy, bibigyan mo ako ng tamang way kung paano gawin ng isang bagay. Ganon nakipag-converse kay God. Kailangan ibalik mo sa Kanya yung word niya. Amen? Greater is He that is in you than he that is in the world. Mas malaki ang kung sino ang nasa iyo kaysa kung sino ang kumakalaban sa iyo. Amen? Because Satan is a defeated foe. So kung mas malaki ang nasa iyo, which is si Jesus, dapat lalo mo pa siyang palakihin sa iyong buhay. I-magnify, i-lift up, itaas ang pangalan ng Panginoon. Amen? Number 3, revive your faith. Kung aandap-andap na yan, you have to revive it. Parang yung yun na lang, CPR. Fight the good fight of faith. Kung kanina, i-resist niya yung devil, pero yung faith natin, you have to fight for it. Kailangan active. Faith is not just a noun, but faith is a verb. Verb is an action word. May kailangan kayong gawin sa faith nyo para ito ay lumago. Amen? Ano daw? Faith, ano ba yung faith? Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Yun ang pinapaniwalaan mo, mangyayari sa'yo. Dahil sinabi mo, God, mangyayari nga. Ano yung faith na pinapaniwalaan mo? Sino ba dito yung pinagyaman ni God? Di ba kung titignan nyo yung buhay ninyo dati, nung nasa Pandakan days, at ngayon, ang layo na, Razel, di ba? Praise God, ang ganda ng sasakyan.
Amen. Dati, nag-empleyadi ko, pero ngayon, ang dami mo ng TGP. Diba? Ang layo na ng narating. Dati, Mamski, Bible study lang tayo. Ngayon, ilan ka ng missional community. Diba? That is faith. Palakpakan natin ang Panginoon. So, faith is the confidence that what you hope for, kung ano ang pinaninindigan nyo na gagawin ni God, mangyayari nga. At madami pang gagawin si God sa atin. Amen? Faith without action is dead. Kailangan lang na action. Hindi yung faith lang. Oh, naniniwala ko God, naniniwala. No. Kailangan may action. Kaya nga mag-meeting ulit para kung anong gagawin for 2026 yung mga leaders. Di ba kung paano tayo lalago? Kasi kung di tayo lalago, baka tayo ay mamatay. Pero ang sabi ng Panginoon, hanggat nandito tayo sa lupa, kailangan gawin natin kung ano ang purpose na pinapagawa niya. To spread the gospel. Di ba? Amen. Number 4, replace your words with declaration of faith. Anong sabi niya sa Romans 4, verse 17? Call those things which do not exist as though they did. Sa ibang version, as though they were. Tawagin mo daw, ikaw, pambayad ng Meralco, tinatawag kitang come to mama. Diba? Pumunta ka sa bulsa kong malalim. Ganun. Akala ng iba, babaliw ka na, no? Pero that's how we operate. Because that's our faith. Talagang iba tayo mag-operate sa mundo. Kung yung ibang nasa mundo, iniisip nila, parang, ano ba yun, nababaliw? Ganun Ganun tayo, baliw tayo kay God. Amen? Di bali nang masabi mo na baliw, pero kung yun naman ang mangyayari because it's effective and it will come to pass according to the word of God, bakit hindi mo gagawin? Amen? I call forth, baby. Di ba kay Karen? Bukas na bukas din, buo na. Ganyan. Ganun. Kasi gagawin nila mamayang gabi. Di ba? Ayan, hindi nyo mapaniwalaan, joke yun, pero that's true. I call forth healing sa lahat ng mga sa katawan. Diba kay Mamski, I call forth straightening up that arm. In Jesus' name. Taas mo nga, Mamski. Ay! Ganun. Wag niyong, ang tawag nito? Ang tawag nito? Huwag niyo pipigilan. Ayan. Yung pag sinabi mong, I call forth, pero sa mind mo, totoo ba? May ganun yun Kaya mo bang paniwalaan? Gagaling ba talaga ako? May ganun yun Don't entertain. Shoo it away. In Jesus' name. Naglilibaliw na kaisipan. Lumayas ka. It's up to you kung papaano nyo. Pero kailangan, i-replace niyo yung negative words nyo into positive words of faith. Amen? God creates new things out of nothing. Kayang-kaya niyang bumuo ulit out of this to that. Kasi God is a big, big God. Praise the Lord. Sabi dito, di ba kanina, kaya tayo nagsisigaw, I speak Jesus. Kasi whenever you speak the word of God, which is Jesus, word is Jesus, then you release the power of Jesus Christ in your life. Di ba? Shout Jesus from the mountains. Dahil dyan, worship team. Worship team. Kakantayin natin ulit. Oo. Jesus, pag kinanta natin ito, with conviction, speak Jesus over your life, lalo na over depression, over anxiety attacks, over your family, di ba? Over every stronghold, every sickness. Lahat yan dapat you speak it with the powerful name of the Lord Jesus. Kahit na ano yung ugat nyo dyan. Bakit? Kayo nga nagsisigaw kayo sa bahay dahil galit kayo. Bakit di kayo sumigaw dito? To declare the word of God. Amen? Tayo Tandaan nyo, ang hiya ay Bakit? Kapag nahiya, ayaw nyo mag-declare. Ayoko mag-declare, nahiya ako. Yun yung ginagawang tactics. The more you declare, the more you convince yourself that there's power in spoken words. Amen? Ano pa yung number 5? Recourse in prayer. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request made known to God. Ano yung prayer request nyo? Sinusulat nyo ba? Pray to God. God
gives all your worries and care, give all your worries and cares to God because He cares for you. Ang ganda, no? Parang, huwag ka na mag-alala because I care for you. I will take care of you. Grabing love, diba? Grabing security na meron. Akong bahala sa'yo. Huwag mo nang intindihan yan. Ang gusto ko mag-praise and worship ka sa akin. Just fix your eyes on me, ako nang bahala. Parang ganun ang gusto yung sabihin ng Lord, no? Call to me, and I will answer you. Ito isa sa favorite verse ko. Kapag hindi nyo alam kung ano yung gagawin ninyo, call to God. And this is the telephone number. Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 3:3, diba? Pag pumunta ka doon, Lord, yes, anak, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Yung mga bagay na hindi mo alam, ibibigay ko sa'yo. Magkakaroon ka ngayon ng parang spark, revelation upon revelation. Ito pala yung dapat kong gawin. Yun pala yung susi para yumaman ako. Yun pala yung dapat kong inumin para gumaling ako. Amen? Great and unsearchable things you do not know. Because God made a way last time and He will do it again. God will do it again and again and again. Hanggat hindi ka pa natatapos dito, will do it again and again. Hindi lang siya God of second chances, but palaging forever second chances. Amen? Hindi natatapos. You keep in Him perfect peace. Ito yung favorite verse ni Blanca whose mind is stayed on you because He trusts